Malapit nang matapos ang Agosto at tila ba papalubog na ang panahon ng pagtatanim sa hardin. Naaani na ang mga pipino, lumuwag na ang mga taniman ng patatas, at tila may bahid na ng kalungkutan ng taglagas sa hangin. Pero paano kung sabihin kong ang pinakamasarap at pinakamapreskong gulay ay naghihintay pa rin? Ngayon mismo, sa mga huling araw ng tag-init, mayroon tayong kakaibang pagkakataon upang simulan ang pangalawang pag-ani. Ngayon, tatalakayin natin kung ano ang mga maaari at dapat nating itanim bago mag-Setyembre 1 upang makapag-ani ng sariwang gulay at bitamina mula sa ating hardin hanggang sa dumating ang matinding lamig. At ibabahagi ko ang isang lihim kung bakit mas masarap pa ang ani sa taglagas kaysa sa tag-araw. Manatili sa amin at tiyak na magiging kaiga-igaya ito. Marami ang nag-iisip na pagkatapos anihin ang pangunahing pananim, maaaring ipahinga ang lupa hanggang sa tagsibol. Pero isang malaking pagkakataon ang nawawala. Alam na alam ng ating mga ninuno na ang maikling araw at malamig na gabi ay hindi hadlang, kundi perpektong kondisyon para sa maraming uri ng halaman. Ang sikreto ay maraming halaman na hirap sa init at mabilis mamulaklak sa tag-araw ay iba ang kilos sa taglagas. Hindi sila agad lumalago at namumulaklak ng maaga. Sa halip, tahimik silang nagpapataba ng masaganang dahon o nagpapalaki ng ugat na gulay. Ito ang ating pangunahing alas. Kaya narito ang listahan ng mga gulay na magpapabago sa inyong bakanting halamanan at gagawin itong parang isang tunay na luntiang paraiso. Simulan natin sa mga champion sa bilis ng pagtubo, yung hindi ka maghihintay ng matagal. Ito ang mga gulay na nasa hapagkainan mo na sa loob lang ng 3 hanggang 4 na linggo matapos mong itanim. Una sa ating listahan, siyempre, ang labanos. Kung sa tag-init madalas itong mapait, matigas, o mabilis mamulaklak dahil sa init, ang taglagas ang panahon nito para bumida. Ang malamig na lupa at katamtamang sikat ng araw ay perpektong kondisyon para sa pagbuo ng makatas, malutong, at matamis na labanos. Pumili ng mga variety na mabilis lumaki, itanim ng mababaw, at wala pang 1 buwan, makakain mo na ang sariwang labanos diretso mula sa taniman. Pagkatapos nito, ang iba't ibang uri ng lettuce at arugula, silang mga talagang nagdurusa sa init ng tag-init. Naalala mo ba kung gaano kabilis silang namumulaklak pagsapit ng Hulyo? Ngayon, pagdating ng taglagas, kalimutan mo na ang problemang iyan. Ang malamig na gabi ay nagbibigay sa kanila ng hudyat. Huwag magmadali, palaguin niyo pa ang inyong mga dahon. Kaya, huwag kang mag-atubiling magtanim ng watercress, lettuce, at lalo na ng arugula. Ang arugula na itinanim sa taglagas ay hindi gaanong matapang, mas malambot, at may kaaya-ayang lasang nuwes. At siyempre pa, ang spinach. Siya ang tunay na hari ng hardin sa taglagas. Gustong-gusto niya ang lamig at ang maikling sikat ng araw. Kung itatanim sa huling bahagi ng Agosto, magbibigay ito sa iyo ng malambot, malaman na dahon, punong-puno ng bitamina na lubhang kailangan ng ating katawan bago ang mahabang taglamig. Pwede itong idagdag sa salad, smoothie, igisa, or i-freeze para sa ibang araw. Ito ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan para pahabain ang panahon ng sariwang bitamina na may kaunting pagsisikap. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga tunay na matitibay na tanim sa ating hardin ngayong taglagas. Ito ang mga gulay na hindi lang hindi natatakot sa kaunting lamig o hamog, kundi mas lalo pang ang gumaganda ang lasa dahil dito nagiging mas matamis at masarap. Hindi sila kasing bilis lumaki ng ibang gulay, pero siguradong ikatutuwa ninyo ang resulta. Ang pangunahing bida rito ay ang pechay bagyo.
Kung sa tag-init ay madalas itong nagiinarte, ayaw bumuo ng siksik na ulo at mabilis mamulaklak, ang taglagas ang perpektong panahon para sa kanya. Ang maikling araw at malamig na gabi ang tamang-tama niyang kondisyon. Kapag itinanim sa huling bahagi ng Agosto, nakakabuo ito ng makatas at malutong na mga ulo na perpektong-perpekto para sa sariwang salad at kimchi. Di tulad ng itinanim sa tag-init, ang pechay bagyo na inani sa taglagas ay malambot at walang anumang bakas ng pait. Malapit dito, maganda rin ang pagtubo ng kanyang kamag-anak, ang pakchoy. Mas mabilis pa itong lumaki at hindi bumubuo ng ulo. Sa halip ay nagbibigay ng ani ng matataba, makatas na tangkay at malalambot na dahon. Ito ay isang napakagandang sangkap para sa mabilis na pagluluto sa kawali, para sa mga sabaw o pagpapasingaw. Ang pakchoy na pinalaki sa lamig ay may mas malambot at matamis na lasa. At syempre, hindi natin dapat kalimutan ang mangold or Swiss chard. Hindi lang ito kapakipakinabang, kundi napakagandang halaman din na magpapaganda sa inyong hardin hanggang sa bumagsak ang nyebe. Ang kanyang makukulay na tangkay at malalaking dahon ay kayang tiisin ng lamig hanggang -4 hanggang 5 degrees Celsius. Pwede ninyo lang putulin ang mga dahon sa labas kung kailangan at ang halaman ay patuloy na lalaki na magbibigay sa inyo ng sariwang gulay sa buong taglagas. At heto na, isang maliit pero kaaya-ayang sorpresa para sa mga nag-akalang tapos na ang panahon ng mga gulay-ugat kasama ng pagtatapos ng tag-init. Pero hindi yan totoo. Siyempre, hindi na siguro makapagtanim ng malalaking karot na pang-imbak. Ngunit, ang makakuha ng sariwa at matatamis na gulay-ugat sa inyong hapagkainan ngayong taglagas ay talagang posible. Ang pangunahing sikreto dito ay ang pagpili ng tamang uri na mabilis anihin. Simulan natin sa karot. Pumili ng mga uri na mabilis anihin. Karaniwan, ang mga uri na maliit, bilog o hugis silindro tulad ng Parisian carotel. Kapag itinanim sa huling bahagi ng Agosto, abot sila sa tamang laki at higit sa lahat, magiging napakatamis. Ang lamig ng taglagas ay may mahiwagang epekto sa karot, pinapabilis ang pag-ipon nito ng asukal. Maniwala kayo, hindi pa kayo nakakatikim ng ganoong katamis at kasarap na karot sa tag-init. Sunod naman, ang daikon o hapon na labanos. Hindi tulad ng itim nitong pinsan, hindi ito mapait, napakasariwa at malutong. Sa tag-init, ang daikon ay madalas mamulaklak ng maaga. Ngunit ang pagtatanim sa taglagas, yan ang tama. Mabilis itong lumaki sa malamig na lupa at sa kalagitnaan ng taglagas, makakakuha ka ng magagandang puting gulay-ugat na perpekto para sa mga salad. Mas malambot ito kaysa sa radish at nagbibigay ng kaaya-ayang sariwang lasa sa mga pagkain. At huwag nating kalimutan ang matanda at mabuting turnip, ang modernong uri na mabilis anihin tulad ng Petrovskaya kapag itinanim sa taglagas ay nagbibigay ng malambot, masarap at ganap na hindi mapait na gulay-ugat. Sila ay lumalaki sa maliliit na sukat bago pa man dumating ang unang lamig. Ito ay isang magandang pagkakataon upang sariwain ang lasa ng pagkabata at isama sa inyong diet ang gulay na ito na nakalimutan ngunit napakapakinabang. Siyempre pa, paano nga ba magiging kumpleto ang gulayan sa taglagas kung walang mabangong amoy ng sariwang yerba? Ang mga yerba ay angkop na angkop at dapat itanim sa pagtatapos ng tag-init para bago pa man dumating ang napakalamig na panahon, mayroon ka ng sariwang pampalasa na laging handa sa anumang luto. Sa taglagas, mas maganda pa ang paglaki nila kaysa sa tag-init dahil hindi sila nagmamadaling mamulaklak at inilalaan ang lahat ng kanilang lakas sa pagpapalago ng malago at mabangong dahon. Walang duda, ang nangunguna rito
ay ang dill o ulan-ulan. Kung ang dill na itinanim sa tag-init ay mabilis na humahaba at bumubuo ng mga payong-payong na bulaklak, ang dill naman sa taglagas ay ganap na kakaiba ang paglaki. Mabagal itong lumaki, bumubuo ng malago, siksik at napakabangong mga tanim. Maaari mong anihin ang mga dahon nito ng ilang beses at mananatili itong malambot at makatas. Sariwang dill na ipares sa bagong aning patatas sa taglagas o idinagdag sa sabaw ng kabute, napakasarap na kombinasyon at tunay na klasiko. Sa tabi ng dill, siguraduhing magtanim din ng cilantro o kulantro. Maraming hardinero ang nagrereklamo na sa tag-init ay mabilis itong umakyat o mamulaklak, kaya hindi na nagbibigay ng sapat na dahon. Pero ang taglagas, panahon nito, sa mas malamig na panahon, ang cilantro ay bumubuo ng malago at malakas na mga dahon na may kakaibang hugis at napakabangong amoy. Ang amoy na ito ay walang katulad at perpekto itong pampalasa sa mga lutuing karne o sa mga salad sa taglagas. At syempre, ang parsley. Hindi man ito kasing bilis ng dill o cilantro. Pero kapag itinanim sa pagtatapos ng Agosto, makapagbibigay pa rin ito ng sapat at masaganang dahon bago dumating ang matinding lamig. Higit pa rito, ang parsley ay isang biennial na halaman. Kaya nitong malagpasan ang matinding lamig ng taglamig at ito ang isa sa mga unang halaman na magbibigay sa iyo ng sariwa at masustansyang dahon sa simula ng tagsibol pagkatapos ng malamig na panahon. Kaya naman, ang pagtatanim ng parsley sa taglagas ay hindi lang para sa kasalukuyan, kundi isa ring mahusay na pamumuhunan para sa masaganang ani sa susunod na tagsibol. At ngayon, narito ang isang kaalaman na babago sa buong pananaw nyo tungkol sa inyong gulayan tuwing taglagas. Alam nyo ba na pagkatapos ng unang bahagyang paglamig, ang ilang gulay tulad ng kale o maging ang karot ay mas nagiging matamis? Hindi ito sa lamangka, kundi dalisay na biokimika. Bilang depensa sa lamig, ang halaman ay aktibong binabago ang naipong starch nito sa asukal. Ito ang natural nitong panlaban sa lamig para hindi mamuo ang mga sel. Sa madaling salita, ang kalikasan mismo ang gumagawa sa inyong ani na maging isang delikadesa. Dinaragdagan ng tamis at tinatanggal ang pait. Kaya huwag katakutan ang bahagyang paglamig. Para sa ilang pananim, ito ay parang dagdag na biyaya. Kaya ang mga bakanting taniman sa Agosto ay hindi pa katapusan ng season. Ito ay isang paanyaya sa ikalawa at pinakamainam na yugto ng inyong paghahalaman. Tulad ng nakikita ninyo, ang makapagtanim at makakuha ng ikalawang ani ng gulay at dahon gulay bago pa dumating ang matinding lamig ay lubos na posible. Ang susi ay huwag palampasin ang tamang panahon at pumili ng angkop na uri ng pananim. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Umaasa akong nabigyan kayo ng inspirasyon para sa inyong paghahalaman. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ito, pindutin na nga like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong kaalaman sa paghahalaman. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang plano ninyong itanim sa pagtatapos ng tag-init? O marahil, mayroon kayong sariling sikretong paborito para sa taglagas? Ibahagi ang inyong mga plano at karanasan sa comment section sa ibaba.